So, next, ang kukunin natin ngayon is yung ating positive and negative predictive value. So, pag positive predictive value, meron tayong formula na equals to A divided by A plus B. So, ano yan? Titingnan natin sa table. So, A divided by A plus B. So, ngayon, si A, sino siya? Ang A natin is 35. Tatanda natin A, B, C, D. So, meron tayong A na 35. Divide natin siya sa sum ng A plus B. So, ano ba yung sum ng A plus B? Ito, 77. Parang hindi na tayo magtuos. So, pero pag pinagtuos natin siya is 35 plus 42. Equals 35 divided by 35 plus 42 is equals to 77. Equals to 35 by 77 equals to 0.454 or 0.45. Multiply by 100. Kaya ako nalagyan ng 0.45. Or kasi, anong po 2 decimal points lang need ako. Pero pagka 3, ito yan. So, pag dinabay natin sa 100, ito is 45.4% or simply 45%. Ngayon, kukunin naman natin ngayon yung negative predictive value. Formula natin sa negative predictive value is C ay D divided by C plus D. So, D divided by C plus D. So, ano yan? Ano ba yung value ng D natin? So, positive predictive value, kung gaano yung naitamang positive, ilang percent yung naitamang positive natin. Next naman, yung negative predictive value. Gaano yung tamang negative na napatunayan natin? So, yung negative predictive value, meron tayong D, which is 530. Kailangan natin dyan. Over, yung C natin is 110. So, over 110 plus 530. So, 530 divided by 110 plus 530 is 640. So, 530 divided by 640 is equals to 0.828 or 0.83. Multiply by 100 para makuha percent is equals to 82.8% or simply 83%. So, ngayon, kaya natin kinukuha yung negative positive predictive values is kung ilang percent ang tinama natin. So, through diagnostic from start. So, 45.4% ng positive value natin is tama. Which is, tapos yung 82.8% ng negative value natin ay tama. Ganun siya. Or 45 or 83. Basta tatandaan, susundin lagi yung formula. Lalo at may ABC naman dito. So, hindi tayo malilito.